Sa tingin mo din ba kaya ko pa magantay? Ito tatanda mo. Huwag mo akong sisisihin kung maghanap ako ng iba na kaya magbigay sa akin ng anak. Wala siya dito. Sa trabaho. Pwede ba? Huwag mo na kaming guluhin pa. Buntis na ako. Pwede bang bitawan mo yung fiancé ko? Sino ka? Sinabi po kasi ng mama ko, siya po daw ang papa ko eh. Namiss kita. Ang tagal mo nang di nagpakita sa akin Di ka na rin nagpupunta dun sa bar na pinagtatrabahuan ko. Wait lang baka mamaya makita tayo ng girlfriend mo. Huwag kang mag-alala. Wala yun dito, magkaaway kami. Tsaka hindi kita papupuntahin dito nandito yun, Tsaka hindi kita mabisita sa bar mo kasi busy ko sa trabaho. Miss na nga kita Kasi nga, Wala mo na naman ako hindi totoo nga niyan. Sa sobrang miss ko sa'yo. Sa nakita-anakan Anakan agad. Alos isang buwan pa nga lang tayo magkakilala Paano naman yung girlfriend mo? Maintindihan niyo yun. Totoo nga niyan. Sa tagal namin, hindi niya na ako mabigyan ng anak Kasi sa totoo niya, gusto ko isang buong team ng basketball yung gawin namin. Ikaw ba? Grabe naman. Pero gusto ko sana, pakasal muna tayo bago tayo makabuo ng anak. Sa totoo nga niyan, nag-iipon ako para sa kasal natin. Tsaka, para bang dudang-duda ka sa akin. Kita mo naman kahit sa bar lang kita nakita Binabalik-balikan kita. Sarap mo kasi. Kung gano'n, edi yung pisahan natin bumuo ng basketball team ngayon pa lang. Yan ang gusto ko. Kalaban. Ano ba problema ng lintik mong matres, Kim? Akala ko ba kaya mo ko bigyan ng anak? Sinusubukan ko naman, di ba? Sinusunod ko na din lahat ng sinasabi ng OB ko. Anong magagawa ko kung mahina ang kapit ng bata? Magpipitong taon na tayo nagsasama, ni isang anak di mo ako mabigyan. Wala pa rin nabubuo dyan sa matres mo. Alin naman. Sana intindihin mo naman ako. Sa tingin mo ba, ginusto ko mawalan ng anak? Sa tingin mo din ba kaya ko pa magantay? Ito tatanda mo. Huwag mo akong sisisihin kung maghanap ako ng iba na kaya magbigay sa akin ng anak. Tapos ano? Saka pupunta? Babalik ka dun sa ex mo? Pupunta ka dun sa bar? Kukuha ka ng bago mong lalandiin? O, ano ngayon? Kung kinakailangan para mabigyan ako ng anak, gagawin ko. Tsaka, bakit ba? Sa bar lang din naman kita nakuha. Anong inaarte mo? Babe, please, huwag mong gagawin yan. Promise, gagawin ko ang lahat para lang magkaanak tayo. Subukan natin ulit. Malay mo, this time, okay na. Siguraduhin mo lang. Dahil kung hindi, pasensyahan tayo. Kumusta school mo, anak? Okay lang po. Denise, anak. May sasabihin ako sa'yo. Sure, Mom. Ano po ba yun? Pero promise me na wala kang gagawin, Kailangan mo lang kasing malaman to. Nakikita mo ba yung lalaking nakapolong kulay blue na pasakay ng sasakyan doon? He's your dad, anak. Pero, Denise! Papa! Pwede bang bitawan mo yung fiancé ko? Sino ka? Sinabi po kasi ng mama ko, siya po daw ang papa ko eh. Anak, halika dito. Alin, ano to? May naanakat ka na bang iba? Sandali. Elizabeth, bakit niya ako tinawag na papa? Ano ko ba siya? Alin, ano to? Di ba yan yung ex mo? Pwede ba? Tara na. Malalate tayo sa meeting Elizabeth, ano to? Bakit mo siya tinago sa akin? Ano ko ba siya? Sa totoo lang, wala naman akong balak na itago to sa'yo Pero binigyan mo akong dahilan para gawin yon. Anong ibig mo sabihin? Naalala mo, nung huling araw na nag-away tayo, pinuntahan kita sa inyo. Pero nakita ko, may kasama kang ibang babae. At kitang-kita ko din na dinala mo siya sa bahay mo. Kaya, sinabi ko sa sarili ko na hindi ko hahayaan na ganyang klaseng lalaki at ganyang klaseng tatay ang kalakihan ng anak ko. Kaya lang, sobrang nahihirapan ako sa pagbubuntis nun, sa mga gastusin. Kaya nung
2 months na yung pinagbubuntis ko noon. Pumunta ako sa inyo para makausap ka sana at para masabi ko sa'yo na buntis ako. Kasi umasa ako na maging maayos tayo pag nalaman mo. Anakan? Sure ka ba dyan? Eh, halos 1 buwan pa lang tayo magkakilala. Ano na yung girlfriend mo? Maintindihin yun. Sa totoo nga niyan, nag-aaway na kami dahil sa tagal namin hindi niya ako mabigyan ng anak. Ang gusto ko kasi niyan, bumuo ng isang basketball team. Para mas marami, mas masaya. Ano, payag ka ba? Gawa tayo? Kung ganun, eh di, sana natin bumuo ng isang basketball team ngayon pa lang. Oh, ginagawa mo dito? Gusto ko lang sana makausap si Allen. Wala siya dito, sa trabaho. Pwede ba? Huwag mo na kaming guluhin pa. Buntis na ako. Sana, hayaan mo na rin kami. Ah, ganun ba? Congrats, ha? Pakisabi na lang kay Allen na nagpunta ako. Sige, salamat. Pero hindi ko naman nalaman na pumunta ka sa bahay. Hindi mo talaga malalaman. Kasi lagi kang wala sa bahay mo. Yun ang sinasabi sa akin ng babae mo. At sinabi pa niya sa akin na buntis siya. Kaya simula nun, hindi ko na kayo ginulo pa. Kim, ano to? Bakit di mo sa akin sinabi na pumunta siya sa bahay? Nilihim mo sa akin lahat to? Sorry na, babe. Hindi ko naman gusto yun. Siyempre, ayoko lang mawala ka sa akin. Paanong nilihim? Inalis mo yung pagkakataon na makasama ko yung anak ko. Huwag kang mag-alala. Wala naman kaming balak na kunin si Allen sa'yo eh. Ang gusto ko lang naman, makita at makilala ni Denise ang tunay na papa niya. Doon lang yun. Elizabeth, baka pwede naman nating ayusin to. Baka pwedeng pagbigyan mo akong maging ama sa anak natin. Tsaka, huwag mo naman patagal ko nang gusto magkaroon ng anak eh. Huwag mo naman ipagkait sa akin to. Simula nung pinili mong mang babae, ikaw na mismo ang nagtanggal ng karapatan mo bilang ama kay Denise. At isa pa, katagpo na ako ng lalaking tunay na nagmamahal sa amin. At tinanggap kami ng buong buo. At tinuring na tunay na anak si Denise. Pero, dito na ako ngayon, no? Baka, hayaan mo naman na iparamdam ko kay Denise yung pagiging ama ko sa kanya. Sorry, Allen. Huli na ang lahat. Sobra-sobrang pagmamahal ang binibigay sa amin ni Malik. Kaya, hindi namin kaya ni Denise na ipagpalit siya sa isang taong iniwan lang kami para lang sa isang babae. Oh, anong plano mo, Allen? Iiwan mo ko. Yan tayo eh. Hindi ka makasagot. Sa tingin ko nga, nasa iyo ang problema, wala sa amin eh. Bahala ka na nga dyan. Huwag kang mag-alala, Allen. Naniniwala pa rin ako na makakahanap ka ng babaeng nararapat para sa'yo. At sa susunod, pag nahanap mo na siya, sana mabigyan ka man o hindi ng anak, matuto kang irespeto at pahalagahan ang taong yon. Dahil baka dumating ang panahon na wala nang taong handang tumanggap pa sa'yo. Halika na, anak.